Parang wala lang kay Victor Wembanyama, isang hakbang lang lampas agad sa crowd control barrier na pangtao, habang ang iba iikot o tatalon siya. Nilakad lang na parang normal na sahig. Ganito kapag hindi ka pangkaraniwang tao ang sukat at galaw, kaya hindi aksidente na ang palayaw sa kanya ay The Alien. Samantala Dalton Knecht tuluyan ng inalis muna sa rotation ng Lakers at kasama si Adutiero ay ipinadala muna sa South Bay Lakers ng G League. Ayon sa koponan, buo na ang roster kaya mas makakakuha ng playing time ang dalawa sa G League habang patuloy ang kanilang development. Pero sa mata ng ilang fans, masama ang timing lalo na para kay Knecht, kaya't agad na umusbong ang mga pangamba sa direksyon ng kanyang karera. Dagdag pa rito, Disyembre 15 na, ibig sabihin eligible na din si Knecht na matrade kasama ng iba pang NBA players na pirmado noong off-season. Dahil dito, may mga haka-haka na maaaring bahagi siya ng mga magiging galaw ng Lakers sa trade season. Gayunpaman, malinaw pa rin na pinick up ng Lakers ang $4 na milyong team option ni Knecht, senyales na may tiwala pa rin ang franchise sa kanyang potensyal. At para sa mga nag-iisip na ito na ang pagbagsak ng career ni Dalton Knecht mukhang nagkakamali ang iilan. Marami ng NBA players ang dumaan sa G League at bumalik na mas handa at mas matatag, gaya na lang ni Alex Caruso na mula G League ay naging mahalagang piraso at nakakuha pa ng 2 championships at mas malaking kontrata. Para kay Knecht, maaaring hakbang pa lang ito, hindi ang wakas. Samantala, tila may magandang record ang Los Angeles Lakers sa 18 panalo at 7 talo, pero ayon sa mga insider, malinaw pa rin ang isang malaking problema ng koponan: depensa. Sa ulat ni NBA insider Mark Stein, nais ng Lakers na pumasok sa trade market para sa isang 3 at D-wing, ngunit limitado ang mga opsyon sa ngayon. Ayon sa league sources, kakaunti ang mga available na manlalarong swak sa hinahanap ng Lakers. Nangunguna sa listahan si Keon Ellis ng Sacramento Kings kahit bumaba ang kanyang playing time ngayong season. Samantala, si Herb Jones ng New Orleans Pelicans ay itinuturing pa ring elite defender, pero sobrang taas ng hinihinging kapalit, ilang first round picks na lampas sa kasalukuyang kakayahan ng Lakers na mag-offer. Dagdag pa rito, mas gusto ng Lakers na kumuha ng mga manlalarong kapareho ng age range ni na Luka Doncic at Austin Reeves sa halip na isuko ang mahahalagang assets para sa mas matatandang veterano. Ito rin ang prinsipyong sinunod nila noong off-season nang kunin sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia. Sa usapin ng mga pangalan, mas madaling makuha si Keon Ellis na may solidong depensa at maayos na tira sa 3 habang nananatiling mahal si Herb Jones sa trade market kahit hindi ganoon kataas ang shooting percentage ngayong season. Nabanggit din ang pangalan ni Andrew Wiggins ng Miami Heat, ngunit maaaring maging issue ang edad nito na 30 kumpara sa mas batang core ng Lakers. Sa huli, malinaw ang direksyon ng Lakers, palakasin ang depensa habang iniingatan ang kinabukasan ng roster. Kung hindi sila gagalaw bago ang trade deadline, malaking tanong kung hanggang saan ang mararating nila sa playoffs. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat maghintay ang Lakers sa tamang pagkakataon o sumugal na ngayon para sa 3&D help? Samantala, nag-viral naman ang isang eksena matapos ang laro kung saan makikitang paalis na ng court si Herb Jones papunta na sana sa locker room. Habang naglalakad, biglang may isang fan na sumigaw mula sa crowd at sinabi sa kanya na "You're a Laker, my boy." Kitang-kita sa mukha ni Jones ang matinding pagkagulat. Napahinto siya sandali, tila hindi makapaniwala sa narinig at mabilis na napalingon sa direksyon ng fan. Herbert Jones, you're a Laker, my boy. You're a Laker, my boy.